Lord, salamat nga sa Panginoon dahil lahat tayo ay talagang hinahanap natin siya at wala nang pasuyo. Yes. To God be the glory po. Tayo po'y tumayo. Diyos. Yes, Father God, tunay nga o Diyos, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan. Maluwalhati nawa ang iyong dakilang pangalan, O God. Salamat, Ama, tunay nga o Diyos, sa patuloy na pagbabago niyo sa aming bawat buhay, O God. Thank you, Father God. Salamat sa iyong Santong Espiritu. Talagang patuloy na gumagabay sa amin, O Lord. Ama, sa oras na ito, hinihiling namin, O God, gaya ng iyong sinabi sa Scripture kanina, whatever we ask in your name, you will do it, O God. At Ama, hinihiling namin na talagang patuloy na magbukas ang aming mga tainga, ang aming mga mata para sa iyong salita, O God. Na talagang tulungan niyo kami na talagang mailagay ito sa kaibuturan ng aming mga puso, God. At ito ay magiging gabay namin sa aming araw-araw na pamumuhay, Ama. Salamat, O God, sa iyong papuri at basbasan mo ang iyong salita, Panginoon, para sa araw na ito, God. Lord, sa iyong papuri, sa iyong pasasalamat, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. Okay. Gaya ng katotoo ni Nanay Chabeng, na talagang iba na nga po ang buhay. So, ang ating topic ngayon ay pinamagatan ko ng how to make the rest of your life the best of your life. Kasi lahat tayo may mga natitira pang buhay, di ba? Paano natin gawin ang natitira nating buhay na pinakamainam na buhay, yung natitira nating buhay? So, may kasabihan, di ba, na hindi ka pa ganun katanda para matuto. Di po ba? Hindi pa tayo ganun katanda para matuto. So, sabi ng Psalm 90 verse 12, turuan mo kaming bilangin ang aming mga araw at alamin na ito'y kakaunti na at tulungan mo kaming gugulin ito sa tama. Praise God! Sana maging malinaw po yan sa atin. Yung ating natitirang buhay ay naway gugulin natin sa tama. Praise God! Ang iba, inoobserbahan nila na ang buhay daw ay isang parang pera o salapit. Diba? Ito'y pwede mong gastahin ng kahit anong gusto mo. Pwede mong gastahin sa walang kapararakan o i-invest mo. You can waste it or invest it. Sabi ganon. Ganon din ang ating buhay. Pwede rin natin itong gastahin yung ating natitirang buhay sa buhay ng walang kapararakan or either ipaglingkod natin sa Diyos. Praise God. At may pakinabang pa ng pangwalang hanggan. So, ngayon, kahit ikaw ay bata pa, umatanda na, 6 or 60 years old, malusog at mayaman, mahina at mahirap, mailalagay mo ang natitirang araw mo sa pinakamabuting buhay. Ngayon, suppose, ikaw ay nag-uumpisa ulit sa buhay mo. Kumbaga, you're starting your life now. Kumbaga, ganon. Ikaw naman ay matanda na alam mo na ang tama at mali. Kaya mo nang matuto. Alam mo na kung paano magmahal. Alam mo na kung paano mabuhay ng tamang pamumuhay. Kung itatanong kaya natin ang ating Panginoong Hesus, kung paano natin gawing mainam ang natitira nating buhay, ano sa palagay nyo? Ano ang naiisip nyo kung ano ang itutugon sa inyo ng Diyos, ng Panginoon natin? Sino ang makakatugon? Sino ang makakasagot? Ano sa palagay nyo kung anong isasagot sa atin ng Panginoon? Kung itatanong mo kung ano ang gagawin mo para magawa mong mainam ang iyong buhay, yung natitira mong buhay. Sino ang makakasagot? May premyo. Follow me. O ano? Inawit natin kanina. Last song. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito
ito ay pawang idaragdag sa inyo. Matthew 6:33. Yan, sigurado ang itutugon ng ating Panginoon sa atin. Praise God. Upang magawa nating maging mainam ang ating natitirang buhay. Anong sabi ng Panginoong Jesus? First things first. Sabi niya, hanapin muna. Simple lang, di po ba? Ngunit nais kong sabihin sa inyo na magmula ngayon, dapat ay gising tayo, magpatuloy, hindi nagbabago, at hinahawakang mahigpit ang paghahanap muna natin sa kaharian ng Diyos at sa kanyang katwiran. At yan ang lubos na magpapabago sa ating buhay. Praise God! Hallelujah, Lord! Kung paano ang gagawin at isipin ay matatagpuan lamang sa matinding paglalahad na galing sa salita ng Diyos. Meron akong inilagay na 3 formula para sa hakbangin natin sa paghanap sa kanyang kaharian at katwiran. Una na ating inilagay, set your proper priorities. Ihanda sa tumpak na pansin. Kung ang inyong priorities o pansin ay wala sa tama, ang iyong buhay ay walang kaayusan. Hindi naman kailangan ipanalangin mo pa kung ano ang uunahin mo eh. Hindi mo na kailangan isipin o pagtalunan ng iyong isip. Hindi mo na kailangan hanapin. Kailangan mo lang gawin, kapatid. Kasi sinabi ng Panginoong Jesus kung ano ang dapat unang prioridad natin. Seek first the kingdom of God. Praise God. Hallelujah. Alam niyo ba ang kahulugan ng seek o hanapin? Tinignan ko ito kasi sa dictionary dahil gusto kong mapalalim eh. Sabi doon, is actively pursue or to go after. Sabi niya, aktibo o listo, masigla na pagpapatuloy na sundin o sumunod. Present tense po ito, pangkasalukuyan. Ibig sabihin, continuously, nagpapatuloy, every day of our life, ought to seek first the kingdom of God. Araw-araw sa ating buhay ay hanapin muna ang kaharian ng Diyos. Hindi tayo hihinto. Amen po ba? Amen. Praise God. Akala ko tulog na. Praise God. Ngayon, upang mahanap ang kaharian, una munang hanapin ang hari. Diba? Kasi paano masasabing kaharian kung walang hari? Kaya dapat una nating priority na hanapin ang hari ng kaharian. Hallelujah. Amen. Praise God. Alam niyo po ba, o nauobserbahan niyo po ba, na ang karamihan sa mga Kristiyanong pamumuhay, nasa church lang kasama ang Diyos sa buhay nila. Ngunit paglabas, wala nang Panginoon sa buhay nila. Meron niyang sinabi ang isang pastor, noong kami nag-meeting, sabi niya, ang iba daw Kristiyano, sila daw ay mga taga-sambales. Eh di kami napasel, ano yung taga-sambales? Pagkasambay alis, sabi gayon. So sana huwag tayong gano'n, makipag-fellowship tayo. Kung may nire-reveal ang Lord sa inyo na ipag-pray ang katabi mo, mag-pray, magpanalinginan tayo. After ng church service. Para tayong lumago. Pero I know, wala nang ganun dito sa Wells of Salvation. Amen. Hallelujah! Praise God! Praise God! Ang Panginoong Diyos ang dapat nating hanapin na may sigla sa ating puso. And you can have all of God that you need. Walang paborito ang Diyos. Walang paborito ang Diyos. Pero, meron siyang matalik na pakikipagrelasyon. Praise God! Anong sabi ng James 4, Santiago 4:8? Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Sabi rin ng Jeremiah 29:13, and ye shall seek me and find me, when ye shall search me with all your heart. At inyong hanapin ako at masusumpungan ako, pagka inyong siyasatin ako ng inyong buong puso. Sabi ng Panginoon. So nakita natin, na nais ng Diyos na tayo muna ang humakbang. At pag nakita niya na siya ang unang prioridad natin,
ibibigay niya ang kanyang intimate relationship sa atin, then we can have all of that. Praise God. Hallelujah. Ngunit, hindi sapat na hanapin lang siya. Kailangan mauna siya sa lahat ng bagay sa buhay natin. Seek first the kingdom of God. Una sa lahat, ibig sabihin ang Diyos Ama ang unahin mo sa lahat ng bagay. Merong 3 salita doon na nais kong idiin sa atin dito. Una, yung sa verse 30, yung salitang faith. Pangalawa, sa verse 32, yung Father and the word first. Sa Hebrews 11:6, sabi niya, without faith, it is impossible to please God. Hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Alam niyo po ba na kung ano ang faith? Ang faith ay pag-uuna sa ating Diyos Ama. May sasabihin ako sa inyo. Si Jesus, ayaw niya ang lugar lang sa ating buhay. Kasi kung lugar lang, may parte lang sa iyong buhay, hindi buo. Praise God. Maging ang katanyagan ng buhay mo kung meron man, ayaw niya na siya ang pangalawa. Jesus wants preeminence in our life. Gusto niya, so siya ang maitaas sa ating buhay. Hindi tayo. Si Jesus gusto niya na siya ang mauna lagi. Paggising na lang pa lang natin sa umaga, gusto ni Jesus siya ang mauna at maitaas. Maging sa unang araw ng isang linggo, yun, katulad nito, Sunday, gusto niya siya ang mauna. Si Jesus gusto niyang mauna sa unang parte ng iyong sweldo. Amen po ba sa nagtatrabaho? Praise God. Sa kita ng iyong negosyo, gusto niya siyang mauna. Hindi parte lang, kundi siyang mauna. Sa mga allotment ng mga nag-abroad ang mga asawa. Amen po ba? Praise God. Sa pensyon, alam ko naman nagpe-pensyon, talagang inuuna nila talaga. Kaya I salute you, mga pensioners. Amen po ba lahat? Amen. Okay. Ang ating Panginoong Jesus ay hindi interesado sa pagiging first runner-up. Hindi siya interesado na magiging vice presidente. Hindi siya interesado sa pagiging second command. He wants to be the king on the throne of our heart. Hallelujah! Amen. Hallelujah, Lord! Praise God! Gusto niya maging hari sa trono ng ating mga puso. Hindi po, partner. Praise God! Ngunit, hindi lang natin hanapin ang hari. Kailangan din natin hanapin ang kanyang kaharian. Ang kaharian ng Diyos ay dapat may matinding pagnanasa sa ating buhay. Ang salitang kingdom o kaharian ay may naghahari, may namamahala. Ang kingdom ay kung saan ay pinamamahalaan ng isang hari. So ang paghahanap sa kaharian ng Diyos ay paghahanap mo din sa kanyang pamamahala sa iyong buhay. Last Sunday, napag-aralan natin, what is the kingdom? Tinuro ng ating kapatid, Brother Lando. Ngayon, kung tapat mong hinahanap ang hari at ang kanyang kaharian, automatically, or may pagkukusang, hinahanap mo ang 3 bagay na ito. Una, you are seeking the glory of the King. Hinahanap mo ang kaluwalhatian o karangalan ng hari sa bawat part ng buhay mo or our whole life. Bawat minuto, bawat pagkakataon sa oras ng ating buhay, bawat laman at bigat ng iyong lakas, bawat muscle and fiber of our body ought to be given to the glory of God. Praise God. Whether therefore you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Sabi ng 1 Corinthians 10:31. Kaya nga kung kayo kumakain o umiinom, sabi niya, o ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng ating Diyos. Praise God. Pangalawa,
To seek also for the guidance of the king. Paghahanap din ng pamamatnubay ng hari. Praise God. So ang isang matapat na nagpapasakop ay ginagawa niya kung ano ang gusto ng hari. Di po ba? Okay. Walang pinakamataas na pagkatawag sa buhay ng isang tao, kundi hanapin ang gusto ng hari na ipinagagawa sa kanya at sundin ito. Sa tuwing umaga na may buhay ka muli at may lakas, kailangan mong umpisahan na tanungin ang Panginoon, ano po ba ang nais mong gawin para sa iyong karangalan? What would you have me to do for your glory? Hallelujah, Lord. Pangatlo, to seek the government of the king. Hanapin ang pamahalaan ng hari. So, ang isang matapat na nagpapasakop ay laging minimithi sa hari, ay makapangyari sa kanyang buhay o mapamahalaan siya ng hari kung masunod ang alituntunin ng hari. Baka may nagtatanong dyan sa kanyang isip na bakit parang ang sinasabi mo ay pagiging slavery o pagiging alipin. Well, sasabihin ko ito sa iyo, kapatid, that the greatest liberty in the world is found in being controlled by the right master. Yes, yes. Praise God. Hallelujah, Lord. Ang pinakadakilang paging laya sa pagkaalipin sa buong mundo ay matatagpuan sa pamamahala ng isang tamang Panginoon. Amen. Praise God. Kasi di ba nung wala pa tayo sa Panginoon, hawak tayo ng dyablo. Siya ang namamahala sa atin. Minsan nga, nung ako nagtatrabaho sa Maynila, pag kayong may humihingi ng advice, may nagsasabi na, you are the master of your life. Ibig sabihin, tayong sarili, walang nagmamay-ari talaga sa atin, walang nagmamaster sa atin. So ngayon, na natagpuan natin ang Panginoon, kailangan ipailalim natin yung ating kalooban sa kalooban ng Diyos para maging mabuti ang ating kahihinatnan. Amen po ba? Amen. Kailangan ba na may pagpangyari ang kalooban mo sa iyo pag kalooban mo naman ay hindi akma sa kalooban ng Diyos? Di ba hindi? Meron akong isang kwento. Meron daw isang babae na may sakit at dinalaw daw siya ng isang kanyang kapitbahay. Itong babaeng may sakit ay para bang mamamatay na. So tinanong ng kanyang kapitbahay na dumalaw sa kanya, sabi niya, ano bang gusto mo, mamatay na o mabuhay? Sabi daw na gayon. Sinagot siya nung may sakit, sabi niya, ang nais ko ay kung ano ang makalulugod sa Diyos. So sabi ng dumalaw, mamili ka lang sa dalawang tanong ko kung mamatay o mabuhay. Sabi daw niya. Di sumagot ulit yung may sakit, sabi niya, kung ano ang niloloob ng Diyos sa akin, yan ang aking ibibigay sa Kanya. Ibig niyang sabihin, doon sa nagtanong, ay mas mabuting mamatay siya na nasa kalooban ng Diyos kaysa mabuhay siya hiwalay sa kalooban ng Diyos. Yes. It would be better to die in the will of God than to live outside of the will of God. That is total surrender to the kingship of our God. Praise God. Hallelujah, Lord. So, pangalawang formula, seek personal purity. Hanapin ang sariling kaganapan o kalinisan. Hindi lang hanapin ang kanyang kaharian, kundi hanapin din ang kanyang katwiran. Na hindi lang tayo magpailalim sa kanyang pamamahala, kundi pati ang katangian ng Diyos o karakter niya ay mailagay o maipasok sa atin. Para ang kaharian ng Diyos ay hindi lang panloob na mararanasan, kundi maihayag o maipakita sa ating panlabas. Praise God! So pag hinayaan natin na pamunuan tayo ng Diyos, ibig sabihin, ang kanyang katwiran ay nasa atin, di po ba? Kasi ang ugali o katangian ng tao ay nakikita sa kanyang panlabas o nagpapahayag sa kanyang mga kilos, sa kanyang pananalita, kung sino ang namamahala o kumokontrol sa kanyang loob. Gets nyo ba? Amen. Praise God. Man's character is simply the outward expression of whatever is controlling him inwardly. Praise God. So ang pananampalataya
ay laging nakikita sa kanyang bunga. Di po ba? So ang katangian ay lagi din nakikita sa asal o sa pamamaraan ng isang tao. Sabi ng Proverbs 20 verse 12, ang nakikinig na tainga at ang nakakakitang mata, ang Panginoon ang parehong gumawa sa kanila. You see, as we seek the kingdom of God, people ought to be able to see the kingdom in us. So sa ating paghahanap sa kaharian ng Diyos, ang mga tao ay nakakakita sa atin. Ang mga tao nakakakita sa atin ay dapat makita rin nila ang kaharian ng Diyos sa ating buhay. Praise God! So hindi natin may papakita sa mundo ang kaibahan ng nasa Diyos kung hindi natin may papakita o ang pagkakaiba sa kanila. O ano ba? Hindi natin may papakita sa mundo o sa mga tao ang kaibahan ng nasa Diyos kung hindi natin may papakita ang ating kaibahan sa kanila. Amen. Amen po ba? Amen. Okay, thank you Lord. Sabi ng isang German philosopher, may nabasa nga ako sa isang article, sabi niya, itong German philosopher na ito ay siya rin ang founder ng Nazi government, Nazi organization sa Germany, sabi. At itong taong ito, ang kauna-unahang tao sa history na nagsabing ang Diyos daw ay patay. Alam niyo kung bakit? Kasi kaya daw siya nagtapos sa kanyang salita dahil sa mga Kristiyanong nakikita niya. At sinabi daw niya sa mga Christians, sabi daw niya, kung nais ninyong maniwala ako sa inyong sinasabing tagapagligtas nyo, ipakita ninyo kahit kunti, sabi niya ganon, na kayo nga ay mga tinubos. So ibig sabihin, kailangan yung tayo ay tinanggap natin ang Diyos, tayo ay Kristiyano, ipakita natin na tayo ay binhi ng Diyos sa ating panglabas. Hindi lang dito sa loob, kundi lumabas din, ilabas din natin. At yun ang masasaksihan ng mga tao sa labas sa atin. Kaya ang totoong tatak ng isang Kristiyano ay magagawa niyang maluwag sa iba na maipahayag o maipaniwala dahil nakikita sa kanya ang katwiran ng Diyos. Praise God. So kailangan yung katwiran ng Diyos na ating tinanggap ay kailangan din makita sa atin. Hayaan mo na makakilos ang banal na Espiritu na yan ang tatak na ibinigay ng Diyos sa atin. Ano ngayon ang ibig sabihin ng paghanap sa katwiran ng Diyos? Una, paghanap ng katwiran ng Diyos, una, isulat mo yan. We must desire it. Kailangan nating nasain. Ano ang sabi ng Matthew 5:6? Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. So nararapat nating naisin na maging tama at gumawa ng tama. Hindi yung may tama. Sabi ni Brother lang ganoon. Kundi yung parang gusto mong kumain kasi gutom ka. O gusto mong uminom ng tubig kasi nauuhaw ka. Ganun dapat nasain ang katwiran ng Diyos. Praise God. Pangalawa, sa paghanap ng katwiran ng Diyos, we must derive it. Kailangan nating lumago at lumawak. Kailangan nating hanapin ang kanyang katwiran. Kasi ang Diyos hindi siya interesado o naaakit sa ating sariling katwiran. Amen. Amen. Praise God. Gusto niya ang kanyang katwiran at hindi rin siya naaakit sa iyong magagawa sa kanya, kundi doon siya interesado sa kanyang gagawin sa pamamagitan mo at sa akin. Hallelujah, Lord. Amen. Itanim natin yan sa ating isip. Hindi interesado ang Diyos sa ating magagawa sa kanya, kundi doon sa magagawa niya sa pamamagitan mo. Praise God. Hallelujah, Lord. Napakadakilang araw kung matutunan nating makita ang kaibahan ng sariling katwiran at ang katwiran ng ating tagapagligtas.
Apostol Pablo, pagkatapos niyang maligtas, ito ang isa sa kanyang goal. Yung kanyang isinulat sa Philippians 3:9, sabi niya, "At ako'y matagpuan sa Kanya na walang sariling katwiran na mula sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya." Ngayon, ang katwiran ng Diyos ay dapat maipasok sa ating loob bago maipabatid o maipaalam sa iba. Righteousness must be imputed before it can be imparted. Yes. Ito, mas simple. Bago natin maipamuhay, kailangan ibigay ng Diyos muna ito. At buong puso muna naman natin tanggapin. Buong puso naman natin tanggapin yun. Yan ang eksaktong kahulugan ng kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay dumating dito sa lupa at namatay. Gaya ng sinabi sa 2 Corinthians 5:21, sabi niya, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Pangatlo, we must depict it. Kailangan nating ilarawan o ipakilala o isagisag. Di ba sabi ng Genesis 1:27, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Di ba pag sa ibang bansa, ang ambassador ng isang bansa ay yan ang nagre-represent, kumbaga tayo, Pilipinas, meron tayong ambassador sa Amerika na yun ang nagre-represent sa Pilipinas. Ang ating bandila, yun ang nagre-represent, yan ang nagsasagisag na tayo ay Pilipino. So, ganun din yun. Kailangan isagisag natin na tayo nga ay anak ng Diyos. Amen. Hallelujah, Lord. Ngayon, di ba sabi ng Diyos, kung hanapin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, lahat ng bagay, okay. Kaya dapat mamuhay na makailalim sa pamunuan ng kaharian para makita ang sagisag na tayo ay mga anak ng Diyos. Praise God. So, yung pangatlong formula, see promise prosperity. Eto na. Makita ang ipinangakong kasaganaan o katagumpayan. Di ba lahat ng bagay ay aking idaragdag, sabi ng Panginoon. After na hanapin natin yung kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ngayon, di ba sinabi ng Diyos na kung hanapin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. Okay. Ano-ano yung mga bagay na tinutukoy ng Panginoon dito? Sinasabi niya ang lahat ng mga bagay. Ano yun? Yung mga ipinag-aalala natin, yung ipinagbabalisa natin, ano yun? Di ba'y pira? Isa na rin ako doon. So sa verse 19, sabi niya ng chapter 6, huwag kayong magtipon, sabi niya, ng kayamanan para sa inyong sarili dito sa lupa. Na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang. At ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makapagnakaw. Yung mga nag-aalala kung ano ang kakainin, ito, sa verse 25, sinabi naman, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit sa inyong katawan kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa sa damit? Ako'y natutuwa nga sa Lord dahil habang pinag-aaralan ko nga po ito, itinaparanas din ng Lord sa akin physically and materially itong week na ito. Kaya hindi ko ina-expect na habang nag-aaral ako at talagang idinidin rin ng Lord sa mga bagay na ibinibigay din niya. Kaya to God be the glory dahil talagang may nagbigay ng damit, may nagbigay ng sapatos, nagpadala galing pang Ilocos. Kaya sabi ko, talagang ginawa ng Lord ito sa akin habang ito'y pinag-aaralan ko. Kaya pinupuri ko ang Diyos talaga. So sa verse 27, ang sabi doon, sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa
ay mapapahaba ang kanyang buhay. Praise God. Lalo iikli. Oo. Dahil may stress, matitrigger ang iyong katawan, magkakasakit ka kung ikaw ay mababalisa. O, diba? Huwag ka nang mabalisa, hayaan mo lang ang Diyos na mag-supply. O, kung wala ka, edi, nilulong ng Diyos na mag-fasting ka muna. Praise God. Hallelujah, Lord. Ito, worrying about passion. Talagang hindi naman na ito. Dahil talagang, meron kasing isang tao na sabi ko, bakit tayo niyo magsimba? Wala kasing isusuot. Naku, may problema isusuot. Sabi niya gano'n, sa verse 28, at bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang, kung paano silang lumalaki. Hindi sila gumagawa o bumahabi man, sabi. So ngayon, lahat ng mga bagay na ito ay kailangan natin. Kaya sinabi ng Panginoon sa verse 32, sapagkat hinahanap ng mga hintel ang lahat ng mga bagay na ito, at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. So huwag tayong maging hintel. Diba ang hintel, trabaho dito, trabaho doon, wala. Kaya din naman din ang buhay. Wala din naman nangyayari. Diba? Mag-serve ka na sa Lord, at mas maganda kang magiging buhay. Diba? Kung ano man ang ipagkatawag sa iyo ng Lord, yun ang gawin mo. Kung ikaw man ay nagtatrabaho at i-depart mo, i-balad mo sa Lord yung parte ng iyong sweldo. Now, ang Panginoon ay nangako na kung ating hanapin muna ang kanyang kaharian at katwiran, ay idaragdag niya ang ating pangangailangan. Hindi yung ating gusto, kundi yun lang ating pangangailangan. Praise God. Maaaring masasabi mo, bakit kayo ganito hirap ng sitwasyon ko? Bakit wala akong trabaho? Kay kapatid, anak ka ng Diyos. Dahil anak ka ng Diyos. Kaya wala ka pa sigurong trabaho, kaya ganyan pa ang sitwasyon mo. Ang pangunahing kailangan mo ay hanapin siya muna para mailagay niya ng lubos sa iyo ang kanyang sarili. At paganda ka na, maiisag-isag mo ang kanyang larawan. Idaragdag na niya ang iyong pangangailangan. Praise God. Hallelujah. At doon naman sa mga pinagpala na, may mga pagpapala na, abay, huwag nyo namang sulungin. Idalay nyo naman. Diba? May purpose ang Lord kung bakit kayo pinasasagana. Ibalik ninyo sa kanyang nararapat na may pasasalamat. Baka mawalan kayo ng reward sa langit. Pag hindi kayo matinag, kayo naman ang nakatunganga doon. Dahil natamasan ninyo dito sa lupa. Gising mga kapatid. Mga nabigyan ng mga pagkakataon na sumagana. And then, after all, you can say confidently, I am among all men most richly blessed. You can say that, kapatid. Hallelujah, Lord. So ito'y nagpapakita na ang Diyos ay ibibigay lang ang ating pangangailangan. Meron isang kwento na nabasa ko, sabi niya, meron daw grocery na magkatapatan sa isang kalsada, sabi niya, at matindi daw ang kanilang kompetensya. Gusto laging may paligsahan. So yung isang manager ng grocery, lumabas daw ang naglagay ng karatula. At ang nakasulat sa karatula, sabi daw, if you want it, we have it. Sabi daw. Ngayon nakita ng kabilang kalsada, naglagay din siya ng isang karatula naman, na ang nakasulat, if we don't have it, you don't need it. Praise God. Kaya masasabi ko sa inyo ngayon, ano man ang inyong isipin, kung wala man kayo ng ibang bagay ngayon, dahil alam ng Diyos, sa gitna ng iyong buhay ngayon ay hindi mo kakailangan. Nakita ba natin kung ano ang nais isubok ng Diyos na ito sa atin? It is our job to serve God. Tungkulin natin na pagsilbihan ang Diyos ayon sa pagkatawag niya sa atin. At tungkulin naman ng Diyos na tuskusan tayo. Pero minsan may mga taong baliktad ang kaisipan din. Minsan nais nila ang Diyos ang magsilbi sa kanila. Pero naway walang ganon sa atin. Because
That kind of attitude that cuts off the blessing of God. Praise God. So kapatid, nais mo ba ng iyong natitirang buhay ay pinakainam na buhay? Pahintulutan mo si Yesu Cristo na maging Panginoon mo. Unahin mo siya sa buhay mo, mamuhay ka sa Kanya sa bawat sandali ng iyong buhay, at siya mismo ang mag-iingat at magtutustos sa iyo. Amen. Hallelujah, Lord. So ako'y magtatapos sa isang verse. Sa Proverbs 8:17, sabi doon, iniibig ko silang sa akin ay umiibig. At ako'y natatagpuan ng humahanap sa aking masigasig. I love those who love me, and those who seek me find me. All glory and praises belongs to our God. Hallelujah, Lord Jesus. Praise the Lord. Ito naway meron tayo nakuha kahit Yes, sa yes. Hallelujah. To God be the glory. Tayo po ito ngayon, awitin natin muli yung seek ye first the kingdom. Hallelujah, Lord. Praise God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, Yes, oh God, Father God in heaven, we truly bow down before you, God. At Lord, tunay nga o Diyos, kailangan namin ang iyong banal na Espiritu, O Lord Jesus, upang ito ang mag-lead sa amin, upang patuloy ka namin hanapin, Panginoon, ang iyong kaharian at ang iyong kapatiran, O God. Tunay nga Ama, na iniregalo mo na yun sa amin. Tulungan mo nga po kami, Panginoon. Na ito nga po, Panginoon, ay araw-araw namin ito masuntuhan. Yes, Father God, tulungan mo kami na maging obedience kami sa lahat ng bagay sa aming buhay, O God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na tunay nga kayo ang may taas, Panginoon, sa aming buhay. At kayo ang nakaupo at nakalupulok sa trono ng aming mga puso, Panginoon. Kami lang ay talagang tulungan mo at sumunod lagi sa iyo, O God. Ano nga ang pinagagawa mo sa amin, O Lord? Father God, tunay nga, O Diyos, salamat, O God, at Lord, ang aming kaisipan, ang aming puso at ang buong naming pagkatao ay balutin mo ng iyong banal na dugo. Ang talagang hinihingi namin, gaya ng iyong sinabi, na talagang binibihag namin ang aming sarili into the obedience to Christ Jesus, O Lord. Salamat, O God. At Lord, talagang let your protection be upon each and every one of us, O God. Bless us all to obey you, O God. Lord, we ask this, O God, in the mighty name of our Lord Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Sino pong nakaunawa ng mensahe natin ngayong umaga? Lahat po ba tayo ay nabless?